Gilas Pilipinas, may paraan nga ba para matalo ang team ng Australia o may advantage ba tayo para nga talunin ang Australian Boomers, no? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, huwag niyo kalimutan na i-like at i-click ang subscribe at saka notification bell, no? Para lagi kayong updated dito sa ating channel, no? At yun na nga, no, pag-usapan natin yung kung ano ang advantage o paraan ng Gilas, no, para matalo itong team ng Australia, no. Yun, magbibigay tayo ng ng ating ating opinion, no, kung meron bang advantage. Unahin natin dun sa sa advantage ng Gilas, no. Sa tingin ko, no, wala tayong advantage para sa sa team ng Australia. Pagdating yan sa sa usapin ng ng mga player at saka ng experience sa laro, no. Yun, wala tayong advantage sa kanila. Pero yun nga, kasi alam naman natin, no, marami silang experience, marami silang nakakalaban na na magagaling at malalakas na player, no, sa bansa nila, kasi syempre nandun yung yung NBL. Yan, NBL isa yan. Maraming maraming malalaking player, maraming So kapag naglaro ka diyan, yung experience talaga yung gagamitin mong gagamitin mong armas. So pero yun, ang tanging lamang lang natin ay yun, dito gaganapin yung laban sa atin, sa bansa natin, sa kumbaga parang home court natin, no? Home court advantage. Yun lang tanging lamang natin sa kanila. Tsaka yung crowd, no? Yun. Isa yun sa sa nagbibigay ng ng lakas sa Gilas. Kapag yung naririnig nila yung sigawan, yung hiyawan, no, ng mga nanonood, ng crowd, no. Yun, isa yun. Kumbaga parang nagbibigay yun ng gasolina sa mga player natin na sa Gilas. So, yun ang masabi ko, no, kung meron bang advantage o ang masabi ko, wala. So may paraan ba na matalo ang Australia? Meron paraan, no. Kung babalikan natin yung nakaraang laban nila kontra sa New Zealand, no, kung ma-maintain nila yung ginawa nila sa New Zealand na depensa, no, yung ganong solid na depensa, no, nalilimitahan nila, katulad ni Jordan Ngatay, no. Parang hindi ko siya nakita na nalimitahan din yung mga tira niya sa labas, no. Tsaka marami rin siyang mga sablay, kasi nga yun sa pinakitang depensa ng ng Gilas. At saka kung ma-maintain din nila yung kung makokontrol nila yung mga rebound, no. Kagaya nung nakaraan si AJ Edo, naka 11 rebounds ata. Yan, kung ma-maintain nila yun, kung makokontrol nila yung rebound sa offensive rebound tsaka defensive rebound, yan, kung ma-maintain nila, kung makokontrol nila yan, malaki yung chance natin, no? At saka kung magiging maganda yung laro ng mga natin, no, ng mga player natin, kagaya ni Justin Brownlee. Ayan, kung makakabawi ngayon si Justin Brownlee, kasi yung huling laban nila, no, sobrang alat ni Justin Brownlee, no. Tsaka sila KQ sa mga tres, wala talagang pumasok, no. At tsaka si Dwight Ramos, no, sa mga tres niya, huling segundo na pumasok yung mga tres niya. Yun, kung maganda pa rin yung performance nila CJ Perez, yun, tsaka ng iba pang player, si QMB, si Juan Gomez Del Llano, yun, kung magiging maganda pa rin yung laro nila ngayon, no. Tsaka si Carl Tamayo, no, sana wag nang magbangko si coach team, no. Sayang kasi yung mga player natin, no. Yan, sila Carl Tamayo, sila Chris Newsome, yun, sila Scotty Thompson, tsaka sila Junmar, no.
nalimitahan yung ano nila yung minutes nila, no. Pagpasok nga nata ng pagpasok ng second quarter nitong nakaraang laban nila, parang hindi na sila pinasok. So yun lang masasabi ko, no. Opinion ko lang yun, mga boss, ha. So kung meron din kayong mga opinion or komento, yun i-comment nyo lang sa baba. Yun, maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin, no. So wag nyo kalimutan na mag-like at i-click yung subscribe button natin tsaka yung notification bell para lagi tayong updated, no, dito sa ating channel. Maraming salamat. Peace.